Eto na, mula kay John Reps to mga tol, no? Mga barko ng PCG at Navy ipinakalat daw sa West Philippine Sea. China Coast Guard nagsasanay daw sa Panatag Shoal. Panatag Shoal, Baho de Masinloc, Scarborough Shoal, papatawag-tawag nila dyan, dami, di ba? So ito, papanoorin natin to mga tol mula rito kay John Reps. Bago ang lahat, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Inutusan na ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na palakasin ang presensya nito sa West Philippine Sea. Yeah. Kasunod yan ng inilabas na bagong regulasyon ng China. Habang sa Baho de Masinloc naman ay nagsasagawa ng pagsasanay ang mga barko ng China Coast Guard. Sa kabalita natin, meron daw silang ibinaon na tubo dyan, ha? Dyan sa Baho de Masinloc. Mukhang balak na nga nilang tayuan mga tol yan ng isang shelter o tayuan nila ng permanent structure. Tinanggal na bilang chief ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines si Vice Admiral Alberto Carlos matapos makaladkad sa new model deal ng China. Si Carlos ay pinalitan ni Rear Admiral Alfonso Torres Jr. bilang Westcom Chief noong May 6 matapos maghain ng leave si Carlos sa personal na dahilan. Ang Westcom headquarters sa Puerto Princesa sa Palawan ang siyang nakatoka sa pagdepensa ng Western Seaboard ng Pilipinas. O, paano na ngayon yung sinasabi ng China? Ito hindi natin sinisisi si Vice Admiral Carlos dahil wala pa rin naman napapatunayan na talagang nagkaroon sila ng deal ng China at nagsalita na rin naman siya mga kapatid 'Di ba? So, yun nga, kung totoo man yun o hindi, so ano magagawa ng China? 'Di ba? General yung kausap nila, hindi naman presidente. Ang tanong, kikilalanin ba ng gobyerno ng Pilipinas yung sinasabi nilang deal sa isang general? So, pag sabihin na nating totoo na may deal sila kahit na sinasabi ni Vice Admiral Carlos na walang deal. Walang nangyaring ganon. Pero syempre, para malinis na yung pangalan niya, edi pinalitan na lang siya para wala nang agam-agam at pagdududa pa mga tao na sasabihin pa ng mga tao, spy yan kasi nag-aral yan dun sa China. O di mas maganda nga na ibinaba siya o pinalitan siya sa pwesto. O ngayon, sabihin nga nating totoo na meron silang usapan ng China. O ano magagawa ng China? Hindi naman presidente kausap nila. O di ba? O ilabas nila ngayon yung audio recording na sinasabi nila. O di ilalabas nila sa publiko na talagang nilabag nila yung batas ng Pilipinas, di ba? Na pagwa-wiretap. Nauna rito, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian na mayroon umano silang recorded phone conversation kay Carlos hingil sa new model agreement para ma-manage ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Palayasin na rin yung yung mamang yan. Hingil sa new model agreement para ma-manage ang sitwasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Samantala, pinadagdagan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga barkong magbabantay sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng inilabas na bagong regulasyon ng China Coast Guard na huhulihin nila ang sino mang tatawid sa border umano ng China na makukulong hanggang sa 60 araw ng walang paglilitis. At dito rin masusubok ngayon mga tol. Kung si PBBM ba ay isang weak leader o talaga si PBBM ba ay kayang-kayang ipagtanggol, ipaglaban ang mga Pilipino sa harap mga kapatid ng isang bansa na nagsisiga-sigaan dito at nang aangkin ng hindi naman kanila. Diba? Naglabas ng order o naglabas ng bagong batas ang China na mang-aaresto daw sila at mangkukulong mga tol ng mga papasok sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Napakakalokohan yun mga tol. Pero eto, sinabi na nga ni PBBM, hindi nila papayagan. Sinabi na rin ng National Task Force yan. Hindi nila papayagan na may arestohin dito China. So ito na nga, nagpakawala na, nagpakalat na mga tol ng mga Navy at mga barko ng PCG dito sa West Philippine Sea.
Sinabi ni National Security Council Jonathan Malaya na inutusan ni Pangulong Marcos ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na paigtingin ang presensya o pagbabantay ng kanilang mga barko sa West Philippine Sea. Ayon kay Malaya, hindi umano inaalis ng gobyerno na baka tutuhanin ng China Coast Guard ang panghuhuli at makompromiso ang pangingisda ng mga Pilipino sa karagatan. Sa panig naman anya ng naval assets ng Pilipinas ay bentahe ang mas maraming presensya upang sakaling mayroong hinuli ang China Coast Guard ay may matatawagan agad at madaling sumaklolo ang mga barko ng Pilipinas. Sinabi ni Malaya na ayaw ng gobyerno na masyadong bigyang pansin ang bagong patakarang ito ng China at walang planong tutulan ito dahil parang lalabas na kinikilala ng Pilipinas ang kanilang patakarang ito sa West Philippine Sea. Hindi, kaya nga tinututulan kasi hindi kinikilala eh. Diba? Kasi pag hindi mo sineryoso yan at hindi mo ginawan ng aksyon o hindi mo pinagplanuhan kung paano aaksyonan, what if totohanin nga talaga ng China o di mabubulaga kayo? Diba? Yung pagtutol ay indikasyon yun na hindi mo kinikilala yung sinasabi nilang batas, diba? Na kinikilala ng Pilipinas ang kanilang patakarang ito sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan ay nagsagawa naman ng pagsasanay ang mga barko ng China Coast Guard ng enhanced life-saving capabilities at law enforcement operation sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. 船舶动态，船舶动态，这里是中国海警10时25分，发现有人落水，请过往船舶加强观察，注意避让。 So ito pala yung mga checkwang sakay ng mga Coast Guard na nangwa-water cannon sa atin. Titigas sa mga mukha nito mga to. Bale, may araw din at lalayas kayong lahat dyan. Feel na feel talaga nila yung pang-aangkin nila ng hindi naman kanila eh, no?10001、102、103。因为我们海警担负了海上救生的职责，开展海上训练目的，一方面是提高舰指挥员的海上救生组织指挥能力、全舰协同配合能力；二是快速的响应海上渔船民意外落水等突发 Nagbabasa eh. May binabasa 情 eh. 况的需要。我们现在直河的海域风浪较高，气候条件比较恶劣，我们会适当的设置比较险难的科目，进一步提升海警部队在遂行任务中应对复杂海况的能力，在实际的开展海上的救生过程当中，确保能够顺利的把落水员救上来。 Talagang feel na feel nila yung pang-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas eh, no? Well anyway, wag na natin panoorin yung mga kabalbalan ng China mga tol. Ito ang alam natin mga kapatid, no? Sa panahon na to ay mas lalong nagiging agresibo ang China. Hanggat sa makakaya nilang sindakin, takutin ng Pilipinas, gagawin nila yan. Pero unang-una nga, hindi naman tayo naniniwala sa mga pinagsasasabi nila kasi takot yung mga yan mga tol eh. Sinubukan na nilang takutin yung ibang bansa na kapitbahay din natin, Malaysia, Brunei, Vietnam. Wala, hindi sila umubra mga tol, pinalagan sila. So yun ang kailangan gawin ng Pilipinas, palagan din sila. At wala namang magagawa yan mga tol eh. Kasi kung ang Vietnam, alam nilang papalag, hindi sila basta-basta makakasakop ng walang kahirap-hirap. Ganon din naman dito sa Pilipinas eh. Though wala tayong mga malaking armas, mga modern na armas na pwedeng magamit sa kanila, pero meron tayong Mutual Defense Treaty na isa sa mga pinangangambahan nila mga tol. Diba? So wala yang mga yan mga tol. Ano lang yan ng tawag dito, nananakot lang. Pero wala, hindi nila magagawa yung mga pag-aresto na yan. At kung sakasakaling gagawin nga nila yan mga tol, dito naman natin ngayon masusubok ang kakayanan ng ating PCG at Navy kung paano ipagtatanggol
yung ating mga mangingisdang Pilipino kung talaga nga bang may maaasahan sa kanila, mga tol, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.